3:00 ng madaling araw. Naalimpungatan na naman si Alisa. Ika-8 gabi na yon na napuputol ang kanyang paghimbing. Ngunit sa kanyang pagbangon, ramdam niya ang pagod na hindi niya maipaliwanag. Tila hindi siya nanggaling sa pagtulog at pagpapahinga. Bumangon siya't agad na nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig. At dahil sa liwanag mula sa refrigerator na tumama sa kanyang damit pantulog, napansin niyang tila pulang mantsa sa laylayan nun. Agad niya yung inangat at pinagmasdan. Dugo. Kunot-noo siyang napaisip. Saan niya nakuha ang dugong yon gayong katatapos lamang ng kanyang buwanang dalaw? At wala rin naman siyang sugat sa katawan. Kasabay nun, naaalala niya ang dumi sa kanyang mga paa nang maalimpungatan din siya sa parehong oras kahapon ng madaling araw. Itinuloy niya muna ang pag-inom ng tubig, saka niya muling binigyan ng atensyon ang mantsa ng dugo. Nagbalik siya sa kwarto at nagpalit ng damit. Pagkatapos, naupo siya sa gilid ng kama, hawak ang pantulog na may bakas ng dugo. Patuloy siyang nahihiwagaan. Sleepwalking. Yun ang isa sa naiisip niya. Nahinto ang malalim niyang pag-iisip nang may marinig na pagkatok sa pinto ng kanyang unit. Agad siyang napatayo at dumakad palabas ng silid. Ngunit dala niya sa isip ang isang katanungan. Sino ang taong iyon nakakatok sa 10 oras ng gabi? Hindi humihinto ang pagkatok hanggang sa marating niya ang pinto. Nais niyang makilala kung sino ang nasa kabilang bahagi ng pinto. Kailangan niyang masiguro ang kanyang kaligtasan. Unti-unti, sumilip siya sa butas ng pinto. At doon, nakita niya ang isang babae. Mahaba ang buhok nito. Nakayuko. Hindi niya yun makilala kahit pinilit niyang aninagin ang mukha nito. Nasa 2nd palapag ng apartment na may 6 na unit ang kanyang tinitirhan. Gated yun, kaya't imposibleng may makapasok na hindi niya kilala. Sino po sila? Sambit niya na napilitan ng magtanong. At marahan, nag-angat ng mukha ang babae. Tama ang kanyang hinala. Hindi niya kilala ang babaeng kumakatok sa pinto. Ngunit agad niyang napansin ang kalungkutan sa nanunubig na nitong mga mata. At doon, nagsimula na itong maiyak. Miss, sino ka? Bakit ka kumakatok dito? Hindi ka ba nagkakamali ng unit? Bagong lipat ka ba? Sunod-sunod niyang mga katanungan. Hindi pa rin panatag ang loob niya na pagbuksan ng pinto ang babae. Ate, hinahanap ko po yung kapatid mo. Malungkot nitong sagot. Kapatid? Wala na akong kapatid. Tugon niya na nagdagdag ng pagtataka sa kanyang isip. Matagal nang namayapa ang nag-iisa niyang kapatid. Namatay ito sa isang car accident, halos 1 taon na ang nakalilipas. Dito siya nakatira eh. Dito siya pumasok. Dito ko siya nakitang pumasok kanina. Miss, baka nagkakamali ka ng unit kasi ako lang mag-isang nakatira dito. Breadwinner po ako. Taldado ang tatay ko at mga bata pa ang mga kapatid ko. Iniwan kami ni nanay at pinagpalit sa ibang lalaki. Ako lang pong bumubuhay sa pamilya namin. Ngayon hindi ko po alam kung paano sila makakaraos sa hirap.
Umiiyak na sambit ng babae. Hindi niya maunawaan ang sinasabi nito. Ang tangi niya lamang naiisip, baka nagkakamali ng unit ang babae sa paghahanap nito sa pakay na tao. Umalis na siya mula sa pagkakasilip sa butas. Sumandal na lamang siya sa pintuan. Hindi malaman ang gagawin. Paano na po mga kapatid ko? Paano na ang tatay ko? Sino nang mag-aalaga sa kanila? At doon, nakadama na siya ng awa. Unti-unti natabunan ng emosyong yon ang pangambang kanina'y nararamdaman niya. Malaki ang problema ng babaeng kumakatok sa pinto na kanyang tinitirahan. Hindi man niya yon kilala, dama niyang kailangan nito ng tulong. Pasensya na kung itatanong ko to sa'yo ha. Nagdadalang tao ka ba? At tinakbuhan ka ba ng lalaking inaakala mong nakatira dito? Pag-uusisa niya. Hindi po. Hindi ako nagdadalang tao. Hindi na po. Muli siyang naguluhan sa isinagot nito. Namatay ang bata. Naunang namatay. I'm sorry. Tangi niyang nasambit. Kaya po nandito ako. Para maningil. Pumitik sa tenga niya ang huling sinabi ng babae. Napaalis siya sa pagkakasandal sa pinto at muling sumilip sa butas. Hindi niya gustong buksan ang pinto, ngunit sa pagkakataong yon, napilitan siya. Nilakasan niya ang loob niyang tinanggal ang pagkakalak at pinihit ang doorknob. Marahan, binuksan niya ang pinto at sumilip sa labas. Ngunit nagtataka siyang malamang wala na roon ang babaeng umiiyak. Kinabukasan, agad niyang kinausap ang caretaker ng apartment. Inusisa niya yon kung merong bagong lipat o kung naiwang nakabukas ang gate kagabi. Dahilan upang may makapasok sa apartment na hindi nila kilala. Ngunit itinanggi yon ng caretaker. Siniguro nito ang pagkakalak ng gate kagabi. At wala raw bagong lipat sa apartment. Hindi na niya binanggit ang iba pang detalye tungkol sa babaeng kumatok sa pinto ng kanyang unit kagabi. Sinarili na lamang niya yun. Sa kabilang banda, iniisip niya rin na maaaring panaginip lamang niya ang lahat. Bumalik siya sa kanyang silid at nagsimula ng maghanda sa pagpasok sa trabaho. Pinilit na lamang niyang isawalang bahala ang nangyari. Hindi niya maaaring dalhin sa trabaho ang anumang bagay na gugulo sa kanyang isip na makakaapekto sa pagtatrabaho niya. Pagkatok sa pintuan, yun naman ang gumising sa kanya. Napabangon siya at agad na tiningnan ng oras sa kanyang cellphone. Eksaktong 3:00 na naman ng madaling araw. Marahan siyang naglakad palabas ng silid. Tiningnan ang pintuang walang tigil na kinakatok ng kung sino mang nasa labas. Sino ang taong kumakatok sa mga oras na yun? Ang tanong niya sa kanyang isip. At bakit 3:00 ng madaling araw ito kakatok sa kanyang pinto? Doon ay napatunayan niyang hindi panaginip ang nangyari kagabi. Napahinto siya sa labas ng kanyang silid. Hindi muna siya naglakad patungo sa may pintuan. Dinaluyan na siya ng takot nang maisip na hindi na ito normal. Ngunit ang pagkatok ay naging malakas. Tila naging agresibo ang kung sino mang nasa labas. "Nasa si Alfred! Ilabas mo si Alfred!" Sigaw ito.
Boses yun ng isang lalaki. Kasabay ng takot ay puminta ang pagtataka sa isip niya. Alfred ang pangalan ng kanyang kapatid na namatay 1 taon na ang nakalilipas. Nasaan ang kapatid mo? Buksan mo tong pinto! Tuluyan na siyang niyakap ng matinding takot nang marinig yun. Ang namatay niyang kapatid ang hinahanap ng taong nasa labas. Agad siyang bumalik sa loob ng kanyang silid at hinagilap ang kanyang cellphone. Ikaw! Ikaw ang kasama niya! Ikaw ang kasama niya! Patuloy na sigaw nito sa labas ng pinto. Mabilis niyang dinayal ang numero ng pinakamalapit na police station. Huminto ang pagkatok at pagsigaw matapos niyang makausap ang isa sa mga pulis upang humingi ng tulong. Wala pang 10 minuto nakarating na roon ang mga pulis. Sarado ang gate at walang sigaw ang narinig ang caretaker, maging ang mga nakatira sa katabing unit. Pinanood din nila ang CCTV ng kamerang nakapwesto sa hallway ng 2nd floor kung saan kita ang pinto ng kanyang unit. Wala silang nakitang taong lumapit sa mga oras na nangyari yun. Maging ang naganap na pagkatok ng babae, wala sa video recording. Hindi tuloy maiwasan ng mga pulis na tanungin siya kung meron siyang tinitake na medication or kung gumagamit siya ng illegal na droga. Agad niya yung tinanggi. Tanging sleeping pills lang ang iniinom niya sa nakalipas na 1 linggo. Humingi na lamang siya ng pasensya sa mga pulis, pati na rin sa caretaker at sa kanyang mga kapitbahay. Pasikat na ang araw nang umalis ang mga pulis. Hindi na siya nakapasok sa trabaho. Nangibabaw na ang takot at pagtataka. Multo? Yun ang kanyang naisip. Multo ang 2 kumatok sa kanyang silid. Ngunit bakit hinahanap ng mga kaluluwang yun ay ang kanyang kapatid? At bakit sinabi ng huli na siya ang kasama ng kanyang kapatid? May kilala akong espiritista, Alisa. Baka sakali matulungan ka niya. Suhestyon ng kanyang kaibigan na tinawagan niya upang humingi ng tulong. Sumang-ayon siya sa mungkahi nito. Wala na rin siyang ibang maisip na paraan upang malutas ang kanyang problema. Hindi niya nakakayanin kung patuloy pa siyang gagambalain ng mga kaluluwang naghahanap sa namayapa niyang kapatid. Nang hapon ding iyon, dumating ang kanyang kaibigan kasama ang espiritista. Agad niyang ikinuwento ang mga nangyari. Inumpisahang ikutin ng espiritista ang kanyang unit. Pinakiramdaman nito ang bawat sulok. Naghanap ng sagot sa mga katanungan niya. Maging ang harapan ng kanyang unit kung saan tumayo ang mga pinaniniwalaan niyang kaluluwa ay pinakiramdaman ng espiritista. Nandito ang kapatid mo. Sambit nito na nagpatayo ng kanyang balahibo, maging ng kanyang kaibigan. Nagmumulto ang kapatid ko? Ito ang tahanan niya. Dito, may proteksyon siya. Proteksyon saan? Sa mga kaluluwang naghahanap sa kanya. Pero bakit siya hinahabol ng mga kaluluwang yun? Matagal nang patay ang kapatid ko. Anong ginawa ng kapatid ko para habulin at hanapin siya ng mga multo? Anumang ginawa ng kapatid mo ay hindi ko pa alam. Maliban na lamang kung makakausap ko ang mga kaluluwang naghahanap sa kanya. At isa pa, bakit sinasabi ng isang kaluluwa na kasama ako? Kasama daw ako ng kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan. Napatingin lamang ang espiritista sa kanya. Bakas din sa mukha nito ang mga katanungan.
Maaari nating hintayin ang parehong oras mamayang gabi. Tutulungan kitang malaman ang sagot sa iyong mga katanungan at tutulungan din kitang maitaboy ang mga gumagambala sa iyo. Matapos nun, inagaw ang atensyon ng espiritista ng mga bagay na napansin nito sa gilid ng pintuan. Kailan ka naglagay ng asin dito sa pintuan? Hindi siya nakaimik. Hindi niya matanda ang naglagay siya ng asin sa bahaging yun. At bago pa man niya nakuhang magsalita, natigilan siya sa nakuha nito sa likuran ng side table na nasa gilid ng pintuan. Isang maliit na papel na nakatupi. Binuklat yon ng espiritista at agad na binasa. Isang dasal. Proteksyon sa mga multo at masamang elemento. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi basta nakakapasok ang mga kaluluwang gumagambala sa iyo at nakukuha na lamang kumato upang pagbuksan mo sila. Saan mo ito nakuha? Hindi ko alam yan. Hindi ako ang naglagay niyan. Nagtataka kong sagot. Babalik na sana sila sa sala nang biglang dumating ang caretaker ng apartment. Alisa, nireview ko uli yung CCTV. Tingin ko, kailangan mo itong makita. Agad na sumunod si Alisa sa caretaker upang panoorin ang kuha ng kamera na hindi pinanood ng mga pulis. Ang mga oras na mas maaga sa 3:00 noong mga araw na may kumatok sa pinto ng kanyang unit. Sumunod rin ang kanyang kaibigan at espiritista. Sa video, hating gabi, 2 araw na ang nakakalipas. Nakunan siyang lumabas ng kanyang unit. Tila wala siya sa sarili. Suot ang kanyang pantulog. Nakunan din ng kamera na nakatapat sa gate ang kanyang paglabas. 1:30, dumating siya. Huminto sa tapat ng kanyang unit. At napansin niyang tila may kausap siya na hindi nakukuha ng kamera. Hindi ko matandaan yan. Hindi ako lumabas ng apartment. Sambit niya. Nararamdaman kong kausap mo ng mga oras na yan ang kaluluwa ng kapatid mo. Anang espiritistang nakatutok sa video. Napahawak si Alisa sa kamay ng kanyang kaibigan. Nilulukuban siya ng matinding takot. Hindi niya rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Wala siyang matandaang lumabas siya ng apartment sa nakaraang 2 gabi. Suot ang kanyang pantulog. Pati na ang asin at papel na may dasal na nasa sulok ng kanyang pintuan. Miss Alisa de Guzman? Sambit ng isa sa 3 pulis na dumating at pumutol sa panonood nila sa CCTV recording. Po, may follow-up po ba kayo sa nangyari, boss? Salubong niyang tanong. Ngunit ibang pakay ng mga ito sa kanya. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa magkasintahang Jerome Lacson at Linda Pineda. Laking biglang niya sa narinig. Bakit siya inaaresto ng mga pulis sa krimeng wala siyang alam? Ni hindi niya kilala ang mga pangalang binanggit. Wala siyang nagawa kundi sumama sa presinto. Nagpatulong siya sa kanyang kaibigan upang makahanap ng abogadong matutulungan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nangako ito sa kanyang magbabalik bukas. Sa gabing yon, wala siyang magagawa kundi manatili sa loob at doon magpalipas ng gabi. Multo. Misteryosong paglabas niya sa apartment. Asin at sulat na proteksyon sa kaluluwa. At ang krimeng ibinibintang sa kanya. Yon ang lahat ng bagay na gumugulo sa kanya ngayon. Mga bagay na hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari.
Naluluha na lamang siyang napapikit habang nakahiga sa karton na sapin niya sa pagtulog. Alfred, anong nangyayari? Tulungan mo ko. Mahina niyang sambit ng tulong sa kaluluwa ng kanyang kapatid. At tuluyan na siyang dinalaw ng antok. 2:45 ng madaling araw. Bigla siyang napadilat. Bumangon siyang walang bakas ng lungkot at takot sa kanyang mukha. Bagkus ay tumayo siya't ginalugad ng tingin ang paligid at nayayamot siyang napahawak sa rehas. Tanga! Mahina niyang sambit. Malalim siyang napabuntong hininga at napapikit. Matapos ay umiiling na lumingon. Ako na lang dapat na nandito sa katawang to eh. Sambit niya sa kausap. Walang ibang tao sa kulungang yon kundi siya. Nang mga oras na yon, nagkataong siya lamang ang nakakulong. Ngunit may tila imahe ng isang lalaki ang nakatayo sa madilim na sulok ng kulungang yon. At ang imahe ay unti-unting luminaw sa marahan nitong paglakad palapit. Si Alfred, ang duguan nitong kaluluwa. Bakit kasi limitado lang ang oras na nagigising ako sa katawang to? Naiinis niyang dugtong. Dissociative Identity Disorder o DID. Yon ang sakit na mayroon si Alisa. Isang mental disorder kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng dalawa o higit pang personalidad. Sakit na hindi pa niya nalalamang tinataglay niya. At ang isa pa niyang pagkatao, si Alina, ang kumukontrol sa kanyang katawan sa tuwing lumalabas siya ng apartment. Sa nakalipas sa 2 gabi ay pinatay nitong magkasintahang Jerome Lacson at Linda Pineda upang makapaghiganti. Ang magkasintahang lula ng sasakyang dahilan ng car accident ng kanyang kapatid na si Alfred. Halos 1 taon na ang nakalilipas. Kay Alina humingi ng tulong ang hindi matahimik na kaluluwa ng kanyang kapatid. Si Alina rin ang naglalagay ng dasal at asin sa pintuan ng unit sa tuwing makakauwi na silang dalawa ng kaluluwa ni Alfred mula sa pagpaslang. Yon ay upang hindi sila masundan ng kaluluwa ng magkasintahang kinitlan niya ng buhay. At sa pagkakataong yon, naalala niya ang asin at dasal. Napatingin siya sa ibabang bahagi ng mga rehas. Wala silang proteksyon sa mga oras na yon. Nagsimula siyang mag-alala. Doon ay napansin niyang may 2 nakatayo sa harapan ng rehas. Mula sa mga paa, iniangat niya ang kanyang tingin. At nanlaki ang mga mata niyang malaman kung sino ang mga yon. Walang iba kundi ang magkasintahang kanyang pinaslang.